Yo mga repa, grabe, akala natin tapos na ang usapan sa Game 3 pero may isang rookie na biglang sumulpot at nagnakaw ng eksena. Pag-usapan natin to si Carter Bryant, alam nyo ba? 8 minutes lang ang nilaro ng bata pero parang buong laro siyang nandun sa tindi ng impact niya. Sa totoo lang, medyo nakakapagtaka bakit 8 minutes lang siyang sinalang. Hindi siya nagamit nung first quarter pero nung pinasok siya nung second, agad-agad may ambag. Isang 3-pointer agad ang bumati sa Minnesota. Nakita nyo ba yung reaction ng Spurs bench? Kulang na lang tumalon sila sa tuwa para sa rookie nila. Ramdam mo yung suporta, parang mga kuya na proud sa bunsong kapatid. Pero hindi lang opensa ang dala niya mga repa. Dito tayo bumilip sa depensa. Imagine, tinalaga siya kay Julius Randle. Hindi biro yun. Veterano at malakas yun. Oo, na-foul niya pero lesson learned yun para sa kanya. Pero tignan nyo yung isang possession na to. Yung focus ni Bryant sa depensa. Grabe, maski yung mga commentator napabilib. Kahit rookie pa lang, ang taas na ng upside niya sa defensive end. Yung tipong hindi basta-basta nalulusutan. Sa totoo lang, sa pinakita niya, mukhang pwedeng-pwede na to maging starter sa ibang teams ngayon. May isang moment pa no second quarter, no medyo na outsmart siya ni Randle. Tinawag siya agad ni Coach Mitch Johnson. At eto ang gusto ko sa batang to, nakikinig talaga siya. Kitang-kita mong coachable si Bryant. Gusto niyang matuto at sa NBA, napaka-importante niyan para tumagal ka sa liga. Pati yung fast break ng Timberwolves, 2-on-1 na sana. Pero nadipinsahan niya ng maayos. Isipin nyo, lahat ng yan ginawa niya sa loob lang ng 8 minutes. Solid, di ba? Kaya kayo mga repa, ano tingin nyo? Dapat na bang dagdagan ng minuto ni Carter Bryant sa Game 4? O mas okay na yung secret weapon muna siya? Comment nyo yan sa baba at pag-usapan natin yan. Huwag nyo rin kalimutan mag-like at subscribe para lagi kayong updated sa mga kwentuhan basketball. Hanggang sa muli, peace out!